disgrasya, pero nababawasan ang kanilang bilang dahil sa panghuhuli sa kanila at kawalan ng tirahan. Tinuturing na isa sa mga pinakamatalinong hayop ang mga elepante. Ano daw yan eh? Ano ba tawag sa grupo ng elepante? Pak ba? Ayan. Patawid. Ito lang nahagip. Siguro may tinitingnan siyang iba or something. Hindi, ang sinasabi nila, wala nang gubat, naghahanap na ng pagkain. Oo nga, lumilipat na sila. Lipat na sila ng kanilang habitat. Alam mo naman, elepante, napakabagal maglakad niya. Tapos yun ng tren. Hindi yung parang biglang tatakbo. Ano nangyari sa trail? Hindi siya nakita. Oo nga, no? Kung nadiskaril ba? Oo, Or diskaril ano, eh. syempre. Ang laki niya. Para ka rin tumama sa pader din. Konti na nga lang sila. Pero drinag siya eh. Drinag daw siya eh. So I guess Mga 400 Oo, meters tumuloy pa yata. rin. Ano. kaya natanggal yung balat ng elepante in some part. kawawa naman. Inirampa naman ang mga makukulay at detalyadong obra na likha ng mga preso ng Bilibid sa ikatlong taon ng Bilibid Project Runway. Nabibigyan dito ng pagkakataon ng mga inmate na ipamalas ang kanilang galing sa fashion design. Inorganisa ito ng fashion designer na si Puwi Quiñones na 4 years nang nagtuturo ng sketching, pattern making at pagdedesenyo ng damit sa ilang inmates. Sa husay ng mga kalahok, mismong ang judges kasama na ang Kapuso TV host na si Tim Yap na pabilib. Ang mga inirampang disenyo magiging bahagi ng comeback collection ni Quiñones. Ganda! Ang ganda ng gamit nila. White. Ang ganda ng white and green. So ito yung mga nakulong na designer, no? Sa iba't ibang May kaso. talento May mga pala. ganun. O kaya may mga... Or bilanggo ng discover nila yung talento nila sa loob. Doon sa loob. Oo, ang dami ng training kasi sa loob ng Bilibid. Wow, what a nice event. Talagang Fashion Week, no? Galing, galing. Makapagpagawa nga. At kakaiba naman ang isang bar na ito sa London, England, kung saan hindi lang mga taong pwedeng kumain at uminom, kundi maging ang kanilang mga alagang aso. Ayon sa may-ari ng bar, dumarami na kasi ang dog lovers ngayon, kaya naisipan niyang i-convert ang kanyang dating pub sa isang dog-friendly bar. Welcome na welcome ang mga aso dito at binibigyan pa sila ng special doggy treats dahil ang sinuserve na inumin at pagkain dito, especially for dogs. Bukod pa sa kakaiba na, mura din daw ang presyo sa bar na ito, kaya naman patok sa mga maraming customer ang doggy pub. Pati beer, pwede ba yung aso? Hindi. Ay, hindi. Baka malasing, Mari. Diretso hospital. Oo naman ang doggy. Ay, grabe. Cute ang mga hindi. Mark. Hair of the dog. Coconut electrolyte. Nice. Pag may electrolyte, hindi sila maano, Matini. di ba? Liver flavored beverage. Galing! Kaya niyo yun? The easy life for the dog. Oh, So ito ang naman ang mga showbiz. showbiz balita ni Luandy. Yan. Good morning po mga kachika. Hindi pa nga po natatapos ang Gwendolyn Ray Fever. Matapos po siyang tanghalin ng first runner-up sa Miss World 2011 sa London, England. Out of almost 100 contestants mula sa iba't ibang panig ng mundo, ang 21-year-old Filipino French ang nag-stand out. Shocked pa rin daw si Gwendolyn nang kausapin ng GMA News sa backstage ng pageant sa Earl's Court sa London. Bagamat hindi naiuwi ang mailap na corona ng Miss World, batid ni Gwen na malaking karangalan ang kanyang naiuwi sa bansa. Dito naman sa Pilipinas, excited na tumutok sa coronation ng mga beauty queen friends ni Gwen. Todo suporta rin ng iba pa nating kababayan. Maging ang palasyo, nagpaabot ng pagbati kay Gwen sa kanyang tagumpay. Since 1971 po kami hindi nag-place as high. We haven't placed even in the semifinals in a really, really long time. And I hope that they're happy with me and that I made them proud. Samantala mga kapuso, ilang araw matapos ang libing ng ama ni Cherise Pempenco na si Ricky Pempenco, labis pa rin daw ang pangungulila ng Pinay International Singing Sensation. Ang pag-amin ni Cherise, araw-araw pa rin daw niyang namimiss ang kanyang ama. Pero kahit mabigat daw ang kanyang loob ngayon, kailangan pa rin niyang harapin ang kanyang trabaho. Nakatakdang tumulak pa Amerika si Cherise sa mga susunod na araw, pero baon pa rin daw niya ang pangungulila sa ama. I don't think makaka-move on ako, sa nangyari. I think every time na may isip ko yun, syempre, malulungkot ako. But at the same time, ang lagi ko lang iisipin na nangyari lahat for a reason. And again, yung kaluluwa niya, laging kasama namin. At eto naman mga kapuso, paalala ulit tayo. Ilan?
47 days na lang Pasko na. At ngayong malapit na nga ang Pasko, hindi ba ang ganda tignan ng mga bahay na todo yung gayak nilang pamasko. Yung ba nga sa labas pa lang ng bahay, namumutik-tik na ang mga kumukuti-kutitap na ilaw at dekorasyon. Ay, gusto ko yung mga yan. Aba, malay niyo ho, ang bahay niyo maging bongga rin ngayong Christmas. At posible po yan sa pamamagitan ng mga tips na ihihirit natin. Siyempre kasama si Maring Susan Enriquez mula sa isang tahanan naman sa Marikina. Good morning, Maring Susan! Hi, good morning! Connie. Maring Connie at Maring Rhea. Ako, eto, dito po ako sa isang bahay sa Concepcion, Marikina. Ako talaga naman ho, parang masamang mainggit pero nakakainggit, ano? Dahil sa dami ho at ganda ng kanilang mga Christmas display. Nakita nyo naman yan, di ba? Parang nasa winter wonderland tayo niyan. At alam nyo ho ba na ito talaga ginagastosan ng pamilya dito sa Concepcion, Marikina. Kaya naman ho ito ay nagiging attraction na sa mga dumaraan at dinarayo na rin ho ito ng ating mga kababayan dahil nga po, kung siyempre gusto nila makakuha ng tips kung paano ba yung paglalagay ng mga Christmas decor dito. Nakita nyo naman, napakaraming Christmas lights ang inilagay dito sa paligid ng kanilang mga tahanan. Bukod pa dyan yung ibang mga Christmas decors na lalo pa hong nagpapatingkad sa kanilang lugar. So mamaya, pagbabalik namin, ituturo ho namin sa inyo paano ba yung mga save. Ilan ba ang inilagay na Christmas bulb dito, ha? Ilan ho ba? Gaano ba ang kanilang gastos sa kuryente? Balita ko ho dito, mahigit 20,000 a month ang gastos nila sa kuryente para dito sa kanilang mga Christmas lights and Christmas display dito ho sa kanilang tahanan. So, yan ho yung aalamin natin namin dahil alam ko, marami ho sa atin na naghahanda na ngayon para sa pagdi-display sa kanilang mga bahay dahil 47 days na nga lang ay Pasko na. Kaya tutok lang ho kayo, huwag kayong alis dahil marami kayong matututunan. Siyempre, kakasama ko ho dito yung kanilang electrician at ang kanilang interior designer. So, yan ho sa pagbabalik na unang hirit mula dito sa Concepcion, Marikina. Back to you, Mars. Ang ganda naman nun, pero ito mga kapuso, mula naman po sa pag-asa ang ating hirit panahon. Meron pong tinatawag pa rin tayong wind convergence. Yan po ay nasa Northern Luzon, mga kapuso. Eh, syempre, ang sakop po niyan, medyo yung Bicol area and Eastern Mindanao. Okay, anyways, yung wind convergence po ay mga hangin na nagtatagpo sa isang lugar na kumikilos po ng paikot, nagdudulot po yan ng ulan. Ang Visayas at Mindanao naman po, makakaranas ng Intertropical Convergence Zone or ITCZ, hangin mula sa Northern at Southern Hemisphere. Nagsasalubong po yan sa equator, nagdudulot din po yan ng ulap at ulan. Kaya naman po ang Bicol region and Eastern Mindanao, meron po mga malawakang pag-ulan na maaari magdulot po ng flash floods. At syempre yung mga nasa gilid-gilid ng mga bundok, posible din po magkaroon ng pagguho ng mga lupa. So ingat-ingat po tayo mga kapuso dyan sa Bicol at sa Eastern Mindanao. Ang buong bansa naman po sa pangkalahatan, magkakaroon po ng maulap na kalangitan at mga kalat-kalat na pag-ulan. Kasama po dyan ang Metro Manila. Ang ating pong sunrise, ayan po, bukang liwayway natin, 5:54 ng umaga. At ang ating pong takip silim or sunset, 5:26 ng hapon. Narito naman po mga temperature and weather conditions sa iba pang bahagi ng Pilipinas. Tandaan niyo po mga kapuso, sa kahit ano pa mang hamon ng panahon, manatiling alerto at mahinahon. Umpisa pala. Ano umpisa pala? Ang dami na nangyari. Oo nga. Yan po. Tambay lang dito sa mga dagdag panggiwan at balita. Sa ating morning barkadahan, ito ang Unang Hirit! Ano talaga yan? Uy, nakapustura ka yata. Ano meron? Ito talagang matandang to? Mag-Memo Plus Gold ka nga, ha? Good memory makes a difference. For me, the big difference is Memo Plus Gold. Ikaw naman, pwede ko bang malimutan? Happy anniversary! Memo Plus Gold yan? Huwag magpahuli. Mag-Memo Plus Gold. Lamang ang may gold memory. Scrambled itlog, i-magic log. Ibudbod ang Maggi Magic Sarap, then beat the eggs. Sarap! Basta itlog, i-magic log. Mas gaganda ang inyong gising
kasama ang unang hirit at Maggi Magic Sarap. Nagiging buwag hagat